Magandang buhay! Pagbati sa mga nanonood at sa inyong mga pamilya. Ako nga pala si Angelo Gabriel A. Oliveros mula sa Bachiller ng Edukasyon sa Pagpapahalaga o tinatawag din akong GAB. Nangyari yung outreach program namin noong ika-9 ng Abril taong 2025. Ito ay ginanap sa Missionary Charity Home of Joy sa Tondo, Maynila. Ayan, makikita nyo sa larawan na diyan malapit kung saan yung ginanap yung outreach program namin. Siyempre, ang mga benepisyaryo nung pinuntahan namin na lugar ay yung mga bata. Pagkatapos, yung nais na makamit talaga namin dito sa aktibidad na ito ay hindi lamang mapagsilbihan namin ng mga bata, bagkus makapagbigay din ng saya o ligaya sa kanila. Pagkatapos, syempre, yung aktibidad na aking sinalihan dito ay ang pagsasayaw. Naghanda kami ng aking mga kaklase na sayaw na tinatawag sa Ingles ay friendship dance. Kasi yung tema ng programa namin noon ay patungkol sa mga magkakaibigan. Kami nagkaroon ng pag-ensayo rito at syempre tunay na naghanda talaga. Ang gusto kong bigyan diin na karanasan ko habang nagkakaroon kami ng preparasyon dito sa programang ito ay yung sabayan na pag-ensayo namin dito sa Sayaw. Sapagkat kahit mainit sa KKK, ayan, makita niyo sa larawan, tapos na kami mag-ensayo niyan. Masaya pa rin kami nag-ensayo. Nagkakatuwa pa nga kami habang sumasayaw at syempre hindi na namin napansin yung init at yung pagod namin noon. Pagkatapos, nung nagkaroon na kami ng pagtatanghal o kaya sumasayaw na kami sa harap ng mga bata, kahit mahina yung aming tugtog o yung musika, patuloy ko pa rin kami nasayaw. Siyempre nakakatuwa sapagkat nakikita ko na natutuwa din yung mga bata. Nahalatang naiengganyo habang sumasayaw kami sa harap. Siguro yung emosyon ko habang ginagawa namin yung programa namin ay nakakalungkot. Kasi nakakalungkot yung kanilang kalagayan at syempre yung danas nila sa loob doon. Lalo na't yung mga nabigay sa aming bata ay may kapansanan. Ngunit, naramdaman ko rin na masaya ako eh. Habang ginagawa namin yung programang yun, kasi hindi ako nagreklamo. Hindi ako nagreklamo sa mga gawain, kundi taos puso ko siyang ginawa. Kaya, yung aking naramdaman talaga noong isinasagawa namin yung outreach, ay saya at syempre may pagkalungkot. Yung mga pagpapahalaga na natutuhan ko o na-discover ko nung isinasagawa namin yung outreach ay yung pag-unawa sa damdamin ng isang tao o sa English, empathy, at ang malasakit sa English ay compassion. Kasi kung maiinuha natin, kung ano yung danas nila sa loob at paano sila lumaki doon, maunawaan natin yung kanilang mararamdaman o nararamdaman. Lalo na kapag nakakita sila ng ibang tao, syempre sobrang tuwa na may mararamdaman ka talagang kahit pa paano na lungkot. Syempre, natutunan ko din na sa pangangailangan ng mga inabandona na tao ay hindi lamang basta pagkain o pangunahing na pangangailangan. Bagkus, mahalaga din yung pagbibigay serbisyo at ligaya sa kanila. Sapagkat walang katumbas kasi yung pagbibigay ng saya sa mga bata o matanda. At syempre, bilang parte ng komunidad at lipunan na kinabibilangan, dapat pala na lagit-lagi rin natin itong ginagawa na magbigay tayo ng serbisyo at ligaya. Kasi ito yung paraan natin upang makatulong tayo sa mga taong inabandona kahit sa maliit na bagay, kahit sa pagbibigay ng saya lamang. 'Di ba? At syempre, bilang isang grupo o bilang isang pangkat, lumago din kami sa pamamaraan na nagkaroon kami ng mas magandang komunikasyon sa isa't isa, nagkaroon din kami ng pagkakaisa, at lahat ng mga suggestion namin na ipapahayag naman namin at ito ay syempre pinapakinggan din ng mga leader sa grupo. Nakakatuwa nga sapagkat naging maayos yung daloy ng aming preparasyon at walang away na naganap. Yung isang katotohanan na natutuhan ko dito talaga sa kursong ito ay yung pamilya ay yung paaralan na unang paaralan na magtuturo sa atin ng iba't ibang klase ng mga aral na magagamit natin sa lipunan na ating ginagalawan.
Pagkatapos natuklasan ko rin sa sarili ko sa kursong ito na yung mga pinapahawakan kong pagpapahalaga ay nakaugat din sa pamilya na meron ako. At syempre, sila kasi mismo naguhulma nito simula pagkabata ko. Pero, tandaan natin na nasa sa atin yung desisyon kung papalaguin ba natin ito o di kaya makatuklas pa tayo ng ibang pagpapahalaga na nakalinya mismo sa ating pinaniniwalaan. At syempre, yung naging pagsubok ko rin dito sa kursong ito, yung paksa na napunta sa akin. Kasi patungkol ito sa espiritualidad ng pamilya. Naging pagsubok siya kasi wala naman ako nakakla na relihiyon. Naging mahirap sa akin, pero may natutuhan naman ako na mas maganda na may pinaniniwalaan ka para may masasandalan ka. At yung action na aking gagawin pagkatapos kong makuha itong kurso na ito ay pag-isipan mabuti kung gusto ko ba magkapamilya sapagkat mabigat ang responsibilidad nito. Isa pa rito, kung magkakaroon ako, syempre dadaan kami sa pagpaplano upang mapunan yung mga dapat mapunan. Yung mensahe na iiwan ko bakit kailangan natin alagaan yung mga matatanda at batang nangangailangan. Bagkus kasi sila pa rin ay parte ng ating lipunan. Lalo ng mga bata na maaaring makatulong din sa komunidad na kanyang kinabibilangan sa paglaki nito. Karagdagan sa pagtulong din kasi may kaakibat itong pagpapahalaga na maaari nating matuklasan, mapalago at mapalakas. Yung isang bagay na hinihikayat ng aming klase na gawin din ito ng iba ay yung wag muna mag-asawa o magpapamilya. Tapusin muna ang pag-aaral bago gawin ito sapagkat ang isang pamilya o pumasok dito ay malaki ang responsibilidad nito. At yung mensahe naman na iiwan ko sa mga manonood na ang isang pamilya ay hindi basta lamang nakakahon sa konsepto ng dugo. Bagkus ito rin ay nakaangkla sa koneksyon at pagmamahal na meron ng bawat isa. Ayun lamang, maraming salamat sa pagpapanood nitong video na ito.